Mayong buntag, Jinsan! Tanang pasalamat ug mga pagdaig among ibalik ug ihatag kanimo gamhanan nga Dios. Tungod sa imong pagkamaayo, ilabi na nining bagong adlaw nga imong gidugang bagong kinabuhi kanamong tanan. Karong adlaw amo na sab nga isalig kanimo ang tanan mo mga buluhaton, uban sa pagtuog pagsalig nga ang tanan mo mga damgog tinguha sa kinabuhi mahitabo gayod karong adlaw ug sa umaabot pa. Karong adlaw, mga kabrigada, adlaw ng Biyernes, pit sa 8 tuig 2022. Kinis kabrigadang Balgilaran. Mayong buntag, ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Betco Presilias Manghinaot. Ngaunta nata sa kapiskay sa paglawas ug puno gihapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaiyang mga purma, hagwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw ug di ta malibot sa pagpasalamat sa kitasan sa tanang grasya nga atong gipahimuslan, makita man og dili makita labaw sa tanan atong iisa ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan pinaagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Hatod na mo kaninyo ang mga balitang humahataw nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Mayong buntag, Brigadang Adonis. Mayong buntag, Brigadang Val, nga salamat kayo sa imong pagsagop kagahapon ang mga butang nga di nato kontrolado. Kini nga kabuntagon na atong gisugat ang buntag pinaagi sa bugnaw nga panahon niya pagbantay-bantay ta kay murag na nagata-hata nga LPA. Bis nga summer init kayo, porte naman hinuong bugnawa karon. So, imintinar nato ang Maxan Capsule aron nga mamahimo ang atong sitwasyon nga walang atrasan. Mga kabrigada, ani ana ang mga uluhang tudling sa atong mga balita. Pagbaha o landslide, posibleng masinatian tungod sa LPA o tropical depression. Samtang nga public terminal sa Jensan preparado na alang sa Semana Santa. Assistance kiosk gimuntar alang sa mga firearm owners. Og partidong aim sa barangay Dadyangas West, gidugok. Department of Education, Jensan, padayon ang assessment sa mga tulunghaan. Mga kabrigada, ani ana ang mga detalye sa mga balita. Duha ka maot nga panahon karon ang ginamonitor sa pag-asa. Nga maoy nakadala og pagbaha og pag-ulan sa pipila ka lugar sa Visayas ug Mindanao. Kung asa ang Jinsan lakip sa mga nakasinati og kusog nga pag-ulan. Karon, padayon pagyapon ang gipahigayon nga pagmonitoring sa pag-asa sa low pressure area kon LPA. 130 kilometros east sa Hinatuan, Surigao del Sur, sulod sa Intertropical Convergence Zone kon ITZZ. Nga maoy nakadala og mga pag-ulan sa dakong parte sa Visayas ug Mindanao. Mubo matod pa ang tsansa nini nga mamahimong bagyo sa mosunod nga 24 oras. Gawa sa LPA, doon na usab nga monitor nga tropical depression 2,435 km east sa Mindanao nga doon ay paghuros sa hangin nga 55 hangtod 70 km per hour nga nagalihok sa west-northwest nga 10 km per hour. Doon na usab kini posibilidad nga musulod sa Philippine Area of Responsibility sa adlawng Lunes. Mao kini ang rason sa ubay-ubay nga mga pagbahang nahitabo sa Suksargen area sa milabayng adlaw sa pipila ka mga infrastruktura nga nangaguba og mga kabalayan nga nangaanod. Nauna kami kahapon mismo sa Masagana. And then nakita natin doon na talagang silted na talaga yung ilalim ng creek na yon. To the extent nga 2 patong na lang na tao na regular height, maabot mo yung bottom ng steel bridge. Now, na-compromise na rin yung riprap na ginawa. To the extent na sa gilid ng bridge na yon, may isang concrete na house na totally damaged. Totally wrecked talaga yun siya. And then, yung passage ng raging water, run-off water talaga yun siya, malakas lang talaga. Tumulak yun palabas ng highway, and then yung line canal natin doon is not talaga suffice to accommodate those volume of water. Kaya nag-run down siya papuntang Ladol and Kawas. Usa sa napikuhan nga barangay sa munisipalidad sa Alabel, Sarangani Province, mao ang barangay Ladol ug Kawas.
Matod pa kang Robert Lumunting, Operations and Warning Section Ship sa PDRRMO. Drainage system ang problema, maong dali lang magbaha ang maong lugar. Number one talaga po dyan yung drainage. Sa pagkakaalam ko, wala pa talaga tayong drainage master plan. Yung napapansin natin mga drainage canal dyan along National Highway, I believe that is funded by national government. However, kung mapapansin po ninyo, sa may bandang Ladol, we have that box culvert, yung sa tabi po ng Mason Lodge. Papunta po yan doon sa padagat na Kanya nga lang lubang napakaliit. And then, meron din tayo kasing, may mapansin ka dyan na series of business endeavors, mga prawn farms. I believe isa sa mga prawn farm owner na malaki, located in Kawas area, it seems na nasaraduhan nila yung isang drainage canal dyan. And until this time, hindi pa rin nila na-open despite series of negotiation. The report sa Office of the Municipal Agriculturist kon umag sa Alabil, gibana-bana nga anaa sa 7 ka mga hektarya nga umahan ang nahimong danyo sa pagbaha nga langkuban sa 5.5 ka hektarya sa Humay, 1.25 ka hektarya sa Utanon o 0.25 ka hektarya sa Fish Pond. Apektado usab ang landslide ang 1 ka hektarya nga Maisan, 5 ka hektarya sa Sagingan ug 4 ka hektarya sa Lubi nga nahitabo sa Sitio Pait, Alegria. Maong panawagan sa PDRRMO sa publiko. Laging mapagmatsyag, bale be vigilant, and then wag na nating antayin yung rescue groups ng each and every municipality na kung kinakailangan na lumikas na kayo as early, lumikas na kayo para lang may salbar natin buhay. Yung gamit madaling palitan, ng buhay hindi. Mga kabrigada, protektahan ta ang atong kaugalingon, ang atong mga vital organs pinaagi sa maksa na kapsul kay paligunon ini ang atong immune system. Matag adlaw inom ta og maksan kapsul, walang atrasan. Gidugok sa katawhan sa Barangay Dadyangas West ang ikalimang nga rally sa partidong Achievement with Integrity Movement kun aim na miaging gabi. Napuno og kabatan-unan ang aktibidad nga gihimo sa partidong Achievement with Integrity Movement kun aim hinungdan nga nagaala classroom ang mao nga dapit. Ang mga estudyante mao ang mga kabatan-unan ug ang magtutudlo mao ang mga kandidato nga panahon sa pagpadayag sa ilang plataporma ug plano sa syudad. Misabot og kasadya sa dihang miabot ang kandidato sa aim nga si Brigada Elmer Catulpos dungan ang pagsinggit sa katawhan. Gawas sa mga kabatan-unan wala po magpaulahi ang mga ginikanan. Gawas nga nalingaw sila sa pakigimamat sa mga kandidato. Nakatabang matod pa kini nga makapili sila og sakto og angayan nga ibutang sa posisyon aron ilisa na ang mga lider nga naa diha sa syudad. Mensahe sa usa ka supporter ni Elmer Catulpos kaniya. Kinahanglan jud na may isang mura. Kinahanglan hindi magbalik-balikan na ilang. Kinahanglan na jud pagdarag og jensa. Kasi mo damgo. Pero jensan, Elmer Catulpos ang iyang dream sa jensa. Kahinumduman ni milabayng gabi atol sa pagigibamat sa partidong AIM sa katawhan na kasinati kini og pag-ulan. Apan kagabi gidugok sila sa katawhan tungod sa mayong dagan sa panahon. Ilatag na sa kapulisan sa Sarangani ang preparasyon aron masiguro nga luwas ang tanang mga turista o mga residente sa probinsya. Matod ni Police Colonel Nocumides Olaivar, Police Provincial Director, gilauman nila ang pagsaka sa ihap sa tourist arrival sa Sarangani, partikular sa asa nga lugar nag-unang tourist destination sa Soc-Sargent Region. Ang probinsya o nagpabiling naa sa Alert Level 2 hangtod sa April 15 ning tuiga. Bisan pa man miluag na ang COVID-19 restrictions, ang kapulisan kauban ang LGU padayon hugot nga nagapatuman sa mga standards o safety protocols nga ginatakda sa IATF guidelines
o kasamtangang local executive orders. Imanduan na niini ang mga sakop nga pakusgan pa ang lihok batok sa kriminalidad aron protektahan ang local o foreign tourist lakip ang mga residente. Una nang gibutyag ni April Marjorie Rodes, Provincial Tourism Officer, nga fully booked na ang mga resort sa Glan. Hala, misa ka usab sa 1.7 million ang tourist arrival sa probinsya. Humada gipahapa sa pandemya ang pagsaka sa ihap sa turista ang timailhan sa pagbangon sa tourist industry sa baong lugar. Alas 5:16 na ug kining oras atod kaninyo sa Maksan na Coffee. Padayon ang assessment sa Department of Education kun DepEd sa kaandam sa mga eskwelahan sa Gensan. Full implementation sa face-to-face classes. Kini ang gibutyag ni Romilito Flores, School sa Division Superintendent, sa panawagan nga sugda na ang full implementation sa face-to-face classes. Ang gihimo nila nga lakang nga masiguro ang kaluwasan sa tanang magtutungha, magtutudlo o ginikanan o galing mobalik na ang bata sa traditional nga classroom human ang blended learning. Sa karon ana sa 34 katulungaan ang mibalik na sa face-to-face classes. 32 na ini ang pampubliko samtang duha ang pribadong eskwelahan. Sa tibuok rehiyon 12, sa dato sa DepEd nga ana sa 581 ang mibalik sa face-to-face classes. Asa nausab sa 129,607 ang miapil sa klase gikan sa 1,57,963 learners sa SOC Sergeant. Dugang ni Flores nga padayon ang ilang pakigalayon sa DOH-12 sa pagpatuman sa COVID-19 health protocol sa face-to-face classes. Naundag ang in-person classes atul o niadto nga Marso tuig 2020 tungod sa COVID-19 og mibalik ang mga tulunghaan sa distance learning nga dakong hagit sa mga magtutungha ug mga ginikanan. Dugang pa sa itong mga balita, mga kabrigada, kinihatod ganato sa Maksan Capsule. Walang atrasan. Gipaklaro sa pamunuan sa Office of the Provincial Agriculture kon Upag, South Cotabato, nga walay laing epekto sa tao ang pagkaon sa karne sa baboy nga infected sa African Swine Fever kon ASF. Gibutyag ni Dr. Raul Tivis, Provincial Agriculturist sa South Cotabato, bisan career pa sa maong balatian ang usa ka tawo, luwas gihapon kini sa bisan unsang mga sakit. Dugang pa ni Tivis nga dili mamahimong career sa balatian ang pagkaon og mga pork products o pork meat gikan sa mga infected areas sa ASF apan mabutang sa risgo ang hog industry sa South Cotabato. Dugang panini, padayon usab ang panawagan sa nasampit nga opisyal sa publiko nga mamahimong vigilante ilabi na karon nga dunay ASF sa banga South Cotabato. Aron mas mapalambo pa ang kalidad sa mga produkto niini nga ginabaligya sa publiko, gipailawom sa training kalabot sa food safety management, halal awareness o packaging and labeling of Department of Science and Technology kundi OST Region 12 ang mga kawani sa Brigada Healthline Corporation kun BHC. Lakip sa 5 ka mga adlaw nga training ang basic food hygiene and handling, current good manufacturing practices, hazard analysis and critical control point ug sanitation standard operating procedure in food industry. Tumong niini nga masiguro nga matubag sa BHC ang panginahanglanon og expectation sa mga customers sa mga produkto ug serbisyo lakip na ang pagmanufacture sa gasunod nga gitakdang mga regulasyon o health-related requirements. Human sa trading, tutukan usab sa BHC ang compliance sa ACCP o halal certification nga lakang sa padung sa maayog di kalidad o quality food product manufacturing and services. Ang Brigada Healthline Corporation
usa sa pinakadakong food and drug company sa nasod nga ilawom sa Brigada Group of Companies. Paminaw mga kabrigada, painita na ang imong tiyaning sayo sa buntag sa Maksan Coffee nga may tatak nga insaktong ug lig-on nga magpadasig og palig-on sa atong mga panglawas tungod sa mga organic og natural nga mga sangkap. Maksan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Nagmuntar og mga assistance kiosk ang kapulisan alang sa mga individual nga nagpanag-iya og armas nga wala pa nakakuha og permit. Tumong sa kiosk nga aron mas convenient og duol na lang ang lugar sa pagproseso niini. Panawagan sa otoridad sa mga gun owners nga iparinyo na ang ilang mga permits. Kini aron na mamahimong legal ang pagpanag-iya sa maong mga butang bisan pa man og dili pa kini pwedeng igawas sa panimalay. Sa 34,709 ka individual nga nag-iya og mga armas, 17,023 lang ang wala pa narinyo nini. Matod pa kang Police Senior Master Sergeant Ramon Badayos, Firearms and Explosive Section Processor sa Regional Civil Service Unit ko na RC Issue 12. Nga tumong sa kiosk nga dili na mahasel ang mga gun owners nga muadto pa sa RC Issue main office sa nahimutang sa Camp Fermin Lira, Jensan, labi na dito sa mga lagyong dapit sama sa Kidapawan ug Sultan Kudarat. Gibutang namon idiri nga ma'am, ng online assistant use para mapaduol ta sa tao, para katong mga tao nga di na ganamo sa mga opisina murag kapuyo ni nga na kung gusto nila convenient nami diri ma'am nagpabutang namo diri. Kini siya nga programa gikan po ni dito sa kauluhan sa Cyber Security Group sa Kamkrami. Mando ni sa Samua nga magbutang ingani nga mga assistant queues nga ginatawag o Stakeholders Assistance Center. Actually may Stakeholders Assistance Center na ta sa SK sa Sultan Kudarat. Naa siya nabutang siya dito karon sa may Kapitolyo banda. Nag-open siya tong March 4 lang 2020 karon nga tuig. Ang duwa ma'am sa North Cotabato sa Kidapawan City mismo. Una pa man makakuha og lisensya alang sa armas, kinahanglan matud pa nga mokuha og license to own and possess firearms kon LTOPF. Sultan Kudarat lang matud pa ang LTOPF form nga magagikan sa ilaha og kumplituhon matud pa ang mga gikinahanglan nga mga requisitos. Ang LTOPF mag-expire human sa 2 ka tuig samtang ang firearms permit mo expire sulod sa 4 ka tuig. Kung doon naman matud pay armas nga usak ka individual apan dili na ganahan mo kuha og LTOPF, pwede matud pa kini mo apply og provisional LTOP. Magbayad lang matud pa og 500 pesos og valid ID aron marinyo ang permit sa armas apan mo-expire hinoon kini sulod lang sa 9 ka buwan. Panawagan sa otoridad sa mga wala pa nakaparinyo. Performance po sa LTAP, meron po tayong LTAP new, meron tayong renew. So ang LTAP new, ang kailangan mga requirements, application form dito sa office namin, application form sa LTAP. Ang number 2, one government valid ID, halimbawa mga driver's license, basta valid ID na government. Ang number 3, may drug test po tayo. Pwede tayo mag-drug test. Sa PNP lang tayo pwede mag-drug test. May bayad po ang drug test ng 300. Ang number 4, gun safety po. Dapat meron po siyang gun safety certificate. Ang number 5, neuro. Magbayad po tayo ng neuro, 900. Doon po tayo mag-neuro sa PNP. Hindi po pwede mag-neuro sa ibang, sa PNP lang talaga. Tapos ang number 6, NSO, PSE or passport kung may passport siya. Number 7, National Police Clearance. Ang dati mayroong NBI, ngayon tinanggal ng NBI, National Police Clearance na lang. Tapos ang number 8, Proof of Billing. Halimbawa nakapangalan sa imuha, Sokotiko, yung sa PLDT, mga Proof of Billing. Pero kung hindi nakapangalan sa kanya, pwede siyang magkuha ng barangay clearance. Sa katapusang hugna sa atong unang tudling sa atong balita, atong bisitahon ang Coronadal. Ana-ana sa 5
Anana lamang sa 7 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Coronadal base sa datos sa Data Monitoring Center sa siyudad. Kini ang gipahayag ni OIC City Health Officer Dr. Stephen Mortera sa interview sa 95.7 Brigada News FM Coronadal. Sigon sa opisyal, ang nasangpit nga pasyente ana karon sa ospital o isolation facilities. Dugang paniini nga dako ang kontribusyon sa mga ihap sa mga individual nga nakapabakuna sa pagkunhod sa kaso sa siyudad. Apan luyo niini walay rason nga magkumpiyansa ang publiko ilabi na sa vulnerable groups nga dali rang mataptan. Kinahanglan nga mosunod gihapon sa gipatuman nga health protocols aron magpadayon ang pag-ubos sa kasong COVID-19. Balik ta mga kabrigada sa ikaduhang hugna sa atong mga balita dinhi sa Hataw sa Balita. Mga kabrigada, mas nindot kung karubutaga makainom ka na o wa pa'y sunod ang imong tiyan sa ato ang maksan na coffee. Aron mga kabrigada mo penetrate ang mga natural nga mga sangkap ni diha sa ato mga panglawas ug lig-unon o ayuhon ang mga damyos diha sulod sa atong sistema. Mga kabrigada, mga residente sa Buayan, gikalipay ang pag-abot sa Partidong Achievement with Integrity Movement kon AIM sa ilang barangay. Bisan pa man nag-ulan, wa gyud kini nakapugong sa mainiton nga pagsugat sa mga residente sa mga kandidato ilawom sa Partidong AIM. Nagpaila usa-usa ang mga kandidato sa mga butante sa nasampit nga mga lugar sa palibot sa paglibot sa brigada team na hinabi si Tatay Buyet. Gibotyag nini tungod sa kalisod sa panginabuhi, wala na nakauna-huna sa pagpangasawa si Tatay Buyet Solano pagkaluoy pod. Sukad pagkabata mananagat na kini og mao na kini ang iyahang panginabuhian ug tungod hinay ang kita sa pagpanagat dili gayod malikayan ang mga guba nga mga piyesa o parte sa iyahang bangka. Mao nga nagdahom na lang si Tatay Buyet nga unta ang musunod nga mulingkod sa posisyon sa lokal nga panggamhanan, mahatagan sila og pagtagad. Sila nga mga nagalisod sa ilang panginabuhi. Mao gikalipay niini ang pag-abot sa Partidong AIM o personal silang mailhan. Alang sa mga butante, ila matud pa nga pilion ang mga kandidato nga dunay kasing-kasing sa mga naglisod og pobre. Mao nga gidahom sila og nagdahom sila og kabag-uhan. Dili alang kanila apan alang sa ilahang mga kabataan. Naog daw sa sunog ang kumbento sa Our Lady of Mediatrix of All Graces sa Kidapawan City alas 11 sa gabi kagahapon adlaw nga Miyerkules. Sumala sa nakalap ka impormasyon sa Brigada News Team, nakita sa grupo sa mga individual ang baga nga aso o kusog nga kalayo likod sa bahin sa maong nga simbahan. Hinungdan nga dali nila kini nga giablihan o gisabligan og tubig. Pinagi sa pagtinabangay sa Bureau of Fire Protection Kidapawan og mga concerned citizen. Sa lugar napugngan ang pagkatag sa kalayo sa kasikbit nga mga pasilidad. Tungod kay minugna sa light materials ang kumbento, paspas kini nga gilamoy sa kalayo og swerte na lang nga walay natala nga naangol og nasamdan. Electrical fault ang unang nakitang hinungdan sa insidente. Samtang padayon pahangtod karon ang kasamtangan nga pag-imbestigar sa mga otoridad aron masayran ang damyos sa sunog. Tulukadlaw una pa man ang pagsugod sa Semana Santa. Preparado na o nakahanay na ang seguridad sa Jensan Public Terminal. Kini ang gisiguro ni Restituto Pacurib Jr., ang Transportation Regulation Officer sa Jensan Public Terminal. Gawa sa mga i-deploy nga personnel sa kasundaluhan, kapulisan, nataod na usab sa milabayng bulan pa ang mga high definition nga mga CCTV cameras palibot sa terminal asa dakong tabang usab sa pag-monitor sa mga panghitabo o kalihukan sa maong terminal. Those porters, mga stakeholders natin dito, miniting ko sila para sa maabot na panato nga Holy Week para mas mapreparahan nato ang security sa Bulaong Terminal. At the same time,
natay gi-install nga bag-o lang dyan nga 16 CCTV kung makita mo na raw nasa likod mo. So 16 CCTV, so mas dali na to ma-monitor ang mga lihok sa mga tao, nga mga pasahero nga nasulod sa Bulaong Terminal. Kalabang tuig nakatala kini og 21,420 ka mga pasahero. Ginalao man usab niini nga madugangan pa karong nga tuiga asa niluag naman ang restriction sa COVID-19. Kampante usab si Jutham Asibar nga mamahimong hapsay og malinawon ang iyang Semana Santa kauban ang pamilya. Sama ni Jutham, mausab kini ang pamaagi ni Ruthie Jane Balat nga mobiyahe pa padulong sa Davao aron masilibrar ang Semana Santa kauban ang iyahang mga pamilya. Sa karon kung tong last year nga medyo na pandemic pangatas ang level na to 4,000 plus, siguro ang increase lang siguro ana mga more or less 2,000 na siguro, so mga more or less mga 6,000 lang. I-compare nato tong unang wapay pandemic nga 12,000. Sa Miyerkules lang nga adlaw mao man pinakadaghan jud ang nga pasahero sa Miyerkules Santo. Padayon usab ang panawagan ni Pakurib sa mga biyahero nga dili magpakampanti og ang seguridad dili lang concern sa otoridad apan concern sa tanan ug dili matud pa kalimtan ang sundon gihapon ang mga minimum health protocols bisan pa man ana-ana sa alert level 2 ang dakbayan sa Jensan. Alas 5:40 na ang bakanta ang kuluhan pinaagi sa paglili sa balita nga nasyonal. Pilipinas nakita ang mga esensyal o sinyalis sa endemicity sa COVID-19 nga nakita sa Pilipinas ang sinyalis sa pag-shift gikan sa pandemic ngadto sa endemic state tungod sa maayong dagan sa healthcare utilization rate o mikunhod ang ihap sa COVID-19 infections. Apan sigon ni Dr. Edsel Salvana, dili paspas ang transmission sa endemic situation tungod kay mupailaw pa og gradual process. Una nga gibutyag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang endemic usa ka kondisyon kung asa ang mga kaso stable, constant o predictable. Tungod diini, dunay balanse tali sa level sa transmission o sa immunization sa nasod. Dugang pa sa itong mga balitang nasyonal, mga kabrigada, plano sa Commission on Elections kon COMELEC nga suspindihon ang overseas voting sa pipila ka mga nasod. Sigon kag COMELEC Commissioner Marlon Casquejo, ang Iraq, Algeria, Chad, Tunisia ug Libya lakip sa bagay konsidera tungod ang mga assigned posts sa mga areas walay kapasidad nga magpahigayon og voters registration og actual polls. Base sa datos sa COMELEC, dunay tulo ka mga rehistradong Pilipinong butante sa Iraq, 46 sa Algeria, usa sa Chad, 6 sa Tunisia ug 27 sa Libya. Sa Afghanistan usab dunay 27 ka mga butante ug Ukraine nga dunay 15. Gibutyag ni Casquejo nga ang padayon nga mandatory repatriation nakaapekto sa pagpangandam alang sa overseas elections. Sa kinatibuk-an, aduna nay 127 ka mga Filipino overseas voters sa 7 ka mga nasod ang apektado sa maong development. Samtang ang scheduled April 10 overseas voting sa Shanghai, China, gisuspindi tungod sa nagpadayon nga COVID-19 outbreak sa lugar kung asa ana-ana sa 1,600 registered voters ang apektado. Mga miyembro sa Kabrigadahan Jensan. Ang Kabrigadahan Jensan dunay libreng operasyon sa Bukol o libreng operasyon Tuli. Matag-adlaw Sabado sa Kabrigadahan Compound kauban si Dr. Edwin Valencia. Alang sa dugang impormasyon, bisitaha lang ang opisina sa Kabrigadahan Center, kilid sa Brigada Complex in LSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, General Santos City. Gikan adlawng Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa kahaponon. Ug tad-on lang ang donation record book sa mga miyembro sa Kabrigadahan.
Nindot kayo, no? Oh, Sa ato katuwa ba pa na kabrigahan, tuli. kumbati na. Katunga pa natuli. Mga bukol. O bukol. Oh, Oh. katong na yung mga sis diha. Pero mga membro rapod membro sa kabrigadahan. Labi na katong ilang mga benepisyaryo. Benepisyaryo. Oo. Kay ang membro ug ang atong benepisyaryo ug unsay madawat sa benepisyo sa membro mao man pud na ang sa Membro. benepisyary. Okay. Benepisyaryo. At agi ang uban pang mga balita sa enkwentro alas 4 ngadto sa alas 6 sa hapon og sundan kini sa Ronda Brigada. Kini si Adonis sa Betco Presilias manamili tong mingon, aim for a better life, aim the Jensen dream. Uban ta, kuyog ta, ubananta sa paglupad ang agila ngadto sa way kinatubang diwa sa pagpangalagan. Bit-bit ang limpyo ug matarong nga paggoberno, way kawat, way korupsyon ug ibagdak ang bandila sa integridad. Barog Jensen. Mga kabrigada, dugang pa sa mga nag-aso-aso mga balita ug entertainment. Tiod-tiod lang sa atong morning hataw. Wa kay lingaw unyang udto mga kabrigada alas 12. Ala, dalikyat ng tanaw sa Happy Dreams aron matakdan ka sa kalipay nga atong bation sa matag adlaw. Mga kabrigada, daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong hataw balita sa tibuok kalibutan kini sa kabrigadang Val Gilaran, aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen o kini ang Hataw Balita.